Okay, so ito yung bagong Poco C65 at ito yung pinakamurang phone ng Poco ngayon. Less than 5,000 pesos lang yung early bird price. So sa video na to, pag-uusapan natin kung panalo nga ba to sa ganung presyo. Pero alam nyo ba kung ano yung isa pang panalo sa presyo? Siyempre yung sponsor natin ngayon, Converge. Lagi kong sinasabi na gagalingan pa namin sa paggawa ng videos para sa inyo. At para magawa yon, sobrang importante ng reliable na internet connection. At dyan papasok ang Converge. Meron silang FiberX plan na up to 200 Mbps for just 1,500 pesos monthly. Honestly, sapat na yan para sa ginagawa ko like research, writing a script, watching videos, social media browsing, at syempre hindi rin pwedeng mawala ang gaming. Ngayon, kung sakaling gusto o kailangan nyo talaga ng mas mabilis pa, meron din silang ino-offer na 400, 600, up to 1 gigabit per second na plan depende sa needs nyo. Yabang ni... Kaya kung sakaling kailangan nyo ng reliable internet connection, click nyo lang yung link namin dyan sa description para makapag-apply. At maraming salamat sa Converge sa pag-sponsor ng video na to. Okay, so umpisahan muna natin sa design. Ang ganda ng design sa totoo lang. Hindi kasi aakalaing under 7K or under 5K lang yung presyo. Of course, mostly plastic lang yung materials na ginamit. Expected naman yan sa mga budget phones. Pero nagustuhan ko yung matte finish nitong back panel. Hindi halata yung fingerprints natin dyan. May glossy na part din dito sa bandang camera para naman hindi maging mukhang super boring yung itsura. Tapos naka-flat frames na rin tayo dito. Good news din dahil nagdo-double as a fingerprint scanner na rin yung power button. May mga phones pa rin kasi sa ganitong price na naka-rear mounted fingerprint scanner pa. Tapos dito sa left side, meron tayong triple card slot. So pwede tayong maglagay ng 2 SIM cards at isang micro SD card hanggang 1 terabyte. At napansin ko nga rin pala na manipis at magaan lang din yung phone. Which is good kasi komportable pa rin natin itong magagamit kahit na medyo malaki. Yes, malaki itong phone natin, so sakto to sa'yo kung gusto mo ng malaking screen. Meron tayo ditong 6.74-inch display with HD Plus resolution and 90Hz refresh rate. Matingkad yung display natin, okay na okay naman sa akin yung colors considering the price, sapat yung liwanag for indoor use, at mahihirapan lang tayo syempre under direct sunlight. Now, again, HD Plus or 720p lang yung resolution natin dito. Na honestly ay okay pa rin naman sa ganitong presyo. Isa pa, hindi rin naman super pixelated tignan. At dahil may Widevine L1 certification din sa Netflix, syempre HD rin yung playback resolution kapag nanonood tayo. Mas maganda pa rin panooran kumpara sa mga phones na may 1080p resolution nga pero naka Widevine L3 lang. At alam ko naman na kapag sinabing Poco, sanay tayo na laging may extra sa specs. Like, halimbawa, ito yung specs ng karamihan ng phones sa ganitong presyo. Pag sinabi mong Poco, lagi yung andito. Or baka mas mataas pa. So, ang extra feature na nilagay nila sa display nitong C65 ay yung Corning Gorilla Glass Protection. Though, hindi nila nabanggit kung anong klase. Most probably Gorilla Glass 3. And also, yung 90Hz na refresh rate. So, may extra smoothness tayong makikita sa pag-scroll natin, sa pag-browse natin sa social media, at kahit sa mismong home screen ng phone. At maganda yan kasi hindi rin natin basta-basta makikita yung ganitong klase ng feature sa mga phones under 5K. Or sabihin na natin 6,000 plus. Yun nga lang, well, personal preference ko lang naman to. Para sa akin, mas okay kahit na 60Hz lang yung refresh rate basta 1080p yung resolution instead of 90Hz plus 720p display. Para sa akin lang naman at good display pa rin overall. Okay, so sunod naman nating pag-usapan yung performance. MediaTek Helio G85 ang chipset na gamit dito, na dati ay nakikita lang natin sa mga phones na around 7 to 8,000 pesos. Yung RAM natin ay hanggang 8 gigs at natuwa talaga ako kasi 6 GB of RAM na rin yung nilagay nila sa base variant. Sabi ko nga sa mga nakaraang videos ko, hindi malabong kulangin na ang 4 gigs na RAM sa mga susunod na taon. So kung sakaling balak mo tong gamitin for a couple of years, sasapat naman yung RAM natin na 6 gigs. At ganun din pagdating sa storage. 128 gigs yung storage natin sa base model. At sure, hindi yan yung pinakamabilis na storage since eMMC yan at hindi pa UFS. But still, malaking storage pa rin yan para sa presyo at marami-rami pa rin tayong mailalagay na files dito. And again, meron din tayong slot for micro SD card.
Sa Antutu benchmark, nakakuha tayo ng around 250,000 points na hindi na rin talaga masama. Yung ibang phones din kasi na nasubukan ko sa ganitong price ay usually gumagamit ng Unisoc T606 chip at ang Antutu score ng mga yon ay nasa 200 to 215k. So sa aktual na paggamit, kung gagamitin lang naman for social media, watching videos, and mga Lazada, Foodpanda, GCash, mga pang-araw-araw na apps natin, wala tayong problema dito. May occasional stutters na hindi naman issue para sa akin at expected ko na rin naman. Syempre kung gusto mo ng super smooth na experience, mas mahal na phone ang kailangan mong bilhin. At alam ko naman na gusto nyo ring malaman kung pwede rin ba to for gaming. So, syempre nag-test din ako. Hindi na ako nag-test ng mga graphic-intensive games like Genshin since mataas talaga ang requirements ng game na yon. So, ang sinubukan ko dito ay Mobile Legends, Call of Duty at Pokemon Unite. So dito sa Mobile Legends, surprisingly, meron tayong ultra graphics. High lang yung frame rates na okay lang naman since yan din yung mas akma sa chipset natin. At kung mapapansin nyo dito sa FPS counter, very playable talaga kahit pa naka-ultra graphics tayo. Yes, may pasulpot-sulpot na frame drops kapag may mga clash or kapag masyado ng maraming nangyayari sa game, but still, sobrang goods na malalaro natin ng maayos ang Mobile Legends at ultra graphics sa ganitong presyo. Sinubukan ko ring mag Call of Duty at dito, hanggang medium graphics lang tayo at high lang yung frame rates. Ibig sabihin, limited lang sa 40 FPS yung VR mode at makaka 60 FPS lang tayo sa multiplayer mode. Wala ring gyroscope so hindi rin uubra sa mga gumagamit ng gyro for aiming. Pero kung casual gaming lang naman, pwedeng-pwede na. Very playable naman. Hindi lang talaga recommended kung competitive games. Dito naman sa Pokemon Unite, una kong sinubukan yung highest settings. At well, may mga frame drops tayong may encounter dyan na posibleng makaapekto sa laro natin. So sinet ko na lang yan sa high graphics at dyan naging mas swabe yung game. Halos lagi talaga tayong nasa 60 FPS kapag ganito. So wala rin akong mairereklamo. At wala rin akong reklamo pagdating sa thermals. Sa pagkakatanda ko kasi, may mga phones tayo dati na may G85 chip na madali talagang uminit. Hindi ko yun na-encounter dito. Hindi gaanong nag-init yung phone sa mga games na sinubukan ko. So pagdating sa thermals, approved din sa akin itong Poco C65. Pagdating naman sa battery and charging, tulad lang din sa karamihan ng phones, meron tayong 5,000 mAh na battery capacity. Hindi ko pa to natetest sa PCMark battery test. Matagalang test kasi talaga yon. So mamayang gabi ko pa siya iraran. At i-update ko na lang kayo dyan sa comment section or siguro kahit sa Facebook. So make sure na naka-follow kayo doon para sa mga tech updates natin, mga future videos, at syempre sa mga phones na pambawi namin sa inyo. Sa charging naman, 18 watts ang supported na charging speed. Pero yung included na charger sa box ay 10 watt adapter lang. So medyo tinipid nila tayo sa part na to or posibleng sobra lang talaga yung 10 watt charger ng Xiaomi kaya yun na lang yung nilagay nila. But hey, at least meron pa ring included na charger sa box unlike sa mga mamahaling phones na cable na lang ang binibigay sa atin. Expected charging time ko gamit yung 10 watt adapter ay around 3 hours. So medyo mabagal na talaga sa panahon ngayon. Itetest ko pa rin para malaman nyo yung eksaktong oras pero ngayon pa lang sasabihin ko na isa to sa mga drawbacks nitong Poco C65. Para naman sa camera, meron tayong dual camera setup sa likod. 50 megapixel yung main shooter natin na may kasamang 2 megapixel macro cam. Tapos yung pang selfie naman ay isang 8 megapixels na camera. Ito yung mga photos na nakuha namin gamit ang main cam at masasabi ko talaga na hindi na masama for the price. Of course, hindi tayo pwedeng mag-expect ng super gandang photos sa ganitong presyo. So ang masasabi ko, maganda talaga yung kuha kumpara sa ibang mga 5 to 6,000 pesos na phones. Kahit yung mga indoor shots, presentable pa rin. Ito naman yung video quality gamit ang front-facing camera nitong Poco C65. Meron tayong softbox dito sa harap. So let me know kung anong tingin nyo sa quality. Sa nakikita ko dito, mukhang natural naman yung kulay. Hindi na rin masama pagdating sa sharpness. Wala nga lang tayong stabilization at gamit ko rin ngayon yung built-in microphone. So let me know sa comments kung pasado sa inyo.
Yung selfies para sa akin goods na goods din for the price. Well, kailangan talaga nito ng proper lighting at dapat hindi ka rin malikot habang nagtitake ng photos. At pag nagawa natin yan, makakakuha tayo ng decent photos for the price. Medyo soft lang pero very natural yung kulay. Hindi ko sinasabing sobrang ganda. Maganda para sa ganitong klase ng phone. Okay, so other features ulit bago natin i-recap yung mga pros and cons. Haptic feedback, of course, hindi kagandahan, so tinurn off ko na lang. Fingerprint scanner natin, mabilis makabasa, at bihira lang din pumalya, so goods tayo dyan. Sa video calls, okay naman yung parehong audio at video. Wala namang bugs like biglang dumidilim or kung ano pa man. Hindi nga lang din kagandahan yung speakers. Tulad kasi ng inaasahan, isa lang yung speaker natin dito na okay naman kung i-consider natin yung price. At kung isasagad yung volume, malinaw pa rin naman natin maririnig yung mga kausap natin, yung pinapanood natin, at pati na rin yung mga sound effects kapag naglalaro tayo ng games. Hindi lang talaga kagandahan kung gagamitin mo pang sound trip. Software natin, latest din. Naka MIUI 14 tayo based on Android 13. Ads and bloatwares, yes, meron. So mag-uninstall at disable pa tayo ng mga hindi natin kailangan. At para sa mga magtatanong, may nagtanong kasi sa akin nung nag-live unboxing ako nito sa FB page ng Poco. Wala pa pong confirmation kung maa-update to sa HyperOS. But since bagong labas pa lang, hopefully kasama rin to kapag nag-update sila. Okay, so mabibili natin itong Poco C65 sa parehong Shopee at Lazada. Ang SRP talaga ay 5,499 pesos para sa 6128 variant at 6,499 naman para sa 8256. May early bird promo sila noong November 7 to 13. Binaba nila sa 4,999 at 5,999 pesos. So kung bibili kayo nito, isasuggest ko na mag-antay-antay tayo ng promo o di kaya mag-abang tayo ng mga vouchers sa Shopee at Lazada para makuha natin sa presyong less than 5K. At syempre tulad ng dati, pros and cons ulit tayo. Para sa mga bagay na nagustuhan ko dito, una yung design. Ang ganda ng design for the price. Solid din yung performance para sa presyo. I mean, for 5K plus, maayos ka na rin makakapaglaro ng Mobile Legends, even at ultra settings. Camera is also good. Sa iba kasi, pag sinabing 5K plus na phone, usually potato quality yung camera. Dito hindi naman ganon. Decent yung camera performance overall at hindi ka naman mahihiyang i-post sa social media. At again, naging galante rin ang Poco pagdating sa RAM at storage natin. Yun nga lang syempre sa ganitong presyo, hindi talaga tayo makakahanap ng perpekto. Actually kahit sa anong price naman. So ang mga cons naman para sa akin ay una, yung charging. Kung may 18-watt charger ka, walang problema. Mabilis yung makukuha mong charging time para sa price. But since 10 watts nga lang yung nilagay nila sa box, mababagalan talaga tayo dito. Yung resolution ng display natin, 720p lang, at yung speaker ay hindi rin kagandahan. Overall, hindi na talaga para magreklamo dahil nga sa mababang presyo. Yung 10-watt charger lang talaga ang hindi ko nagustuhan dito. But still, panalong phone pa rin, sulit para sa akin, at pwedeng ipangregalo sa mga may kailangan ng phones pang social media, text and calls, watching videos, and light gaming na rin. At speaking of regalo, uumpisahan ko na rin mag-ipon ng regalo para sa inyo. Well, meron tayong pamigay na Tecno Pova 5 Pro. Pipili na ako ng mananalo sa November 30, so follow nyo kami sa Facebook kung hindi pa kayo nakakasali. Itong C65 ay para na sa Pasko. Hindi ko alam kung ilang phones yung kaya nating may pamigay, pero siguro pinakamababa na yung 3 phones. So abang-abang na lang din sa announcement natin. Okay, so yun lang muna para sa ngayon. Again, nasa description yung link para mabili to. Kung gusto mong malaman yung pinakasulit na phone ng Poco para sa akin, click mo lang to. At para naman sa latest video ko, click mo lang to.